Okay, so today we'll discuss uh, static superrigid bodies under the topic centroids and center of gravity. So this one is actually from Ferdinand Singer, yung engineering mechanics statics na book niya, the blue one. Okay, so let's solve this problem. So locate the center of the shaded area. So ito yan. Pag na tayo dun sa basics, dito na agad tayo sa composite members. So composed of meron yang pwedeng rectangle, tapos triangle, then quarter circle. So, depende kung paano mo siya i-partition. Pero for me, ganito ang gagawin ko. Ah, ganito kasing technique para pag may composite ka na, di ba? So, hatiin mo siya into simpler shapes or yung known shapes na alam mo. So, ako gagawin ko, bubuuhin ko muna to. Di ba? Then, since ito lang yung tina-target natin, so we will now subtract this area and this area. Eh, di ba? So, makuha mo na. O, ganun lang. Ibawas mo lang to. Bawas mo to. Ganito na lang. Yan, ibawas mo yan. And ibawas mo to. And then, ito na yung matitira. Sige, so paano natin i-work out yan? Okay, so ito. I put here yung centroids ng common shapes na gagamitin lang natin. So here, we'll have rectangle, di ba? Kasi sabi ko nga, bubuuhin natin yan. Rectangle yan. So, ayan. Oracle na lang din natin. Area ng rectangle, base times height. Then, ang x-bar niya, if ito yung x and y axis mo, so ang x-bar ay kalahati lang yan ng base. Kalahati ng base, and yung y-bar ay, yan, kalahati naman yan ng depth or ng height niya. As for the triangle, so half times base and height. So, ang x-bar niyan, if nandito na yung, okay, ang ginawa kasi niyan is, parang nandito yung, center of, ay, nandyan yung x-axis. Ano ba ginawa dito? Tama nga. Nandito yung y-axis niya. So, ayan. So, ibig sabihin, nasa centroid na mismo yung, nasa y-axis na mismo yung centroid niya. So, di na siya nag-move to the left or to the right, di ba? So, walang x-bar. Pero if ever nandito yan, oops. So, ayan. Pares lang din yan sa one-third lang, magiging one-third lang din. Pero magiging ano kasi siya dito, no? Magiging scalene. So, ayun. So, basta, from the base ka lagi, ibig sabihin lang yan, from the base, one-third lang yan lagi. Papunta sa one-third lang yan ng height. Okay? So, from the base, one-third ng height. Ganun lang yung pag-triangle. And pag opposite, kapag galing ka sa vertex naman, edi two-thirds yun. Diba? Pag ito, pag ganyan, two-thirds naman yan. Kung ito ay one-third ng height, ito ay two-thirds ng height. Ganun. Finally, for the quarter circle, so ang area, pi r squared, divide mo lang by 4 kasi na 1/4 yan ng circle. Then, ito lang yung vertical naman dyan, dapat alam na yan. 4r over 3 pi. So, galing yan lagi, either sa x or sa y. So, ito papunta sa centroid, 4r over 3 pi. Ito naman pupunta sa centroid, 4r over 3 pi. It's straight pala talaga siya. Hindi ko lang napansin. Mas press din pala sa iba. Okay, so, okay, let's solve for this one. Okay, so pangalanan natin ah, ano ko ba siya, i-blue? Sige, sige. I'll make it in blue. Kita ba? Yung kita na lang. Green. Sige, this blue. Sakit din sa mata. Let's try green na lang. Ay, green ko yan. Itong buong yan, yun yung kukunan ko ng area. Ayan. Ay, ayan, okay na yan. So, area nun,
area nung, ibahin ko na lang, area nung buong rectangle is what? So, ayan na. So, alam natin 4.5 to. So, kumpletuhin muna natin yung data. So, this one is 3. So, this one is also 3, no? Yung 3 yung radius eh. And this and that is also the radius. So, 3 inches din yan. 3 inches din to. Kumpletuhin lang natin yung buong perimeter niya. So, if 6 plus 3 is 9, then 4.5 plus something is 9. So, 4.5 din to. Right? So, if this is 3 plus 3, and this is also 3 plus 3, 6 inches. Ayun, kompleto na. So then we'll have a value for this area ng rectangle ay 6, 7, 8, 9 by 6. 9 by 6 lang yan. Diba? So 9 by 6 is 54 inches squared. Okay. So sunod, itong dalawa na, ito and that. Ibabawas natin yan. So magiging negative yung area nila. So area ng quarter circle is equal to pi over 4. Oops, negative pala kasi babawas nga natin yan. Ito lang tayo interesado. Babawas natin yan. Pi over 4 times radius 3 squared. So that will be negative 9/4 pi, no? Negative 9/4 pi squared inches. Ayun. And then last, area ng triangle. Hindi siya naayos. Sige, okay na yun. The area ng triangle is also negative din. 1/2 base times height lang naman yan. Base niya ay 4.5, height niya ay 6. So 1/2 by 4.5 by 6. Ilan yun? Kalkyo ko nga, negative 0.5, 1/2, 4.5 by 6. 13.5, pero negative. Negative 13.5 squared inch. Ayun. Okay. So, pag ito total natin yan, kunin natin yung total din, syempre. Area in total, ilan yun? Ilan yan? So, you'll have 54, bawas yung 9 pi over 4, bawas yung 13.5. Magandang number ba to? Hindi. So, store na lang natin yan sa A, 33.43. Squared inch, store natin sa A. Okay. Ayan. Okay. So, ano gagawin sunod? Yung mga, ano nyo naman, x's and y's. Ayan. So, x niyan, green ko na lang din. X niyan is, di ko na lagyan ng subscript kasi nakaano naman siya. Nakatapat naman na yan sila eh. Tapat-tapat na lang yan. Okay, so ang x niyan ay, syempre, buong rectangle yan. So, ito yung distance yan from y. Kalahati lang. Kalahati ng 9. So, 9 halves lang yun. No? 9 halves or simply 4.5. Ibig sabihin, dito talaga yung ano yan, centroid yan. May bandang vertex ng triangle na. Okay, so sunod. X again. Pero sa quarter circle, so ito na, galing dito. Punta ka dyan. So yun, 4r over 3 pi. X bar. 4r over 3 pi, 4 times radius over 3 times pi. So, cancel pala yung r, no? Ay, yung 3, no? So, 4 over pi lang yan. Simplified. 4 over pi inches. Okay? Then, yung isa pang x niyan ay, gawin ko na nga lang ano to. Lagyan ko na lang ng pangalan. So, A1 to, A1 to, A2 to, D3 to.
Niread ko sila kasi isa-subtract ko sila. So, ito x1. Parang may subscript na lang tayo. This one is x2 and this one is x3. So, ayan. So, for the 3 naman, so syempre, pwede mo gawin 4.5 plus 2/3 ng 4.5. Parehas lang yan. Sa bubuhin mo to, 9, babawas mo yung, angas. Buba, 4.5, okay. Or times 2, that will be 9. Bawas mo yung 1/3 ng 4.5. Pwede yun. Parehas lang yan sila. Try natin. 4 point, oops, na-store ba yun? Hindi pa, no? Okay, so 4.5. Okay, so 4.5 plus 2/3 and 4.5 plus 2/3 ng 4.5, pwede yun. 2/3 kasi galing siya sa vertex. 2/3 ng 4.5, that will be the same as, 7.5. That will be the same as 9. Buong 9, binawasan mo ng 1/3 ng 4.5. Minus 4.5 over 3. Oops, 45 yan. So, 7.5 din. Pares lang sila, no? So, yung susulat ko is yung 9 minus 1/3 ng 4.5 na lang. Which is just 7.5 inches. So, ayan, may excess ka na. What about y's? Kailangan kasi natin ma-locate yung centroid mismo. So, that is set of ordered pairs. Coordinates kasi yung centroid. X, y bale. So, meron pa tayong y's. Y sub 1. Yung y sub 1, ito yung buong rectangle. So, kalahati lang yan ng 6. So, simply 6 over 2 or just 3. Right? Okay. Then, for the quarter circle, sa quarter circle, y, so galing ka sa origin, aangat ka, though, mas maganda yan, bubuhin mo yan. Ayan, bubuhin mong 6, babawas mo yung 4r over 3 pi. Pwede rin yan. So, buong 6 minus 4r over 3 pi, diba ito lang yon? So, gawin ko na lang 4 over pi. No? 6 minus 4 over pi. Na mas simplify yan? Or may mas ano pa ba yan? 6 minus 4 over pi. Parang irrational na to, di ba? Hindi mo naman, irrational na yan. May pi ka na eh. Pi pa lang, irrational na yun eh. So, as is na lang yan. 6 minus 4 pi inches. And then, yung y sub 3 ay, dahil dito naman, so, paangat ka lang. So, base yan. Same yun dito. So, angat ka lang. Pumunta sa centroid, that will be 1/3 lang ng 6. Tama? So, 1/3 ng 6. Kanina 1/2 ng 6. Ito naman ay 1/3 ng 6. So, that will be 2 inches. So, ayan, kumpleto na tayo sa information. So, again, para makuha yan, so, by Brignon's theorem lang to. So, parang minu-moment mo lang yung area. Kaya ang centroid, parang moment of area lang din yan. So, let's solve for x bar. X bar times total area or net area kasi binawas nga natin yung di naman kasali. So, that will be summation lang. Summation lang yan ng area and yung corresponding x's and y's. X's and kapag x bar tayo, y naman kapag naka-y bar tayo. Ganun. Okay, so sulat ko pa ba? Ano na lang natin? Pa-erecta na lang natin. Tinamad magsulat. Erecta na lang natin. So may makuha tayong x bar niyan kasi nakastore naman na yan eh. Information lang yan. AX. Pakita ko na lang sa calcu. So parang summation ng AX, divide ko na lang by 80. Makuha ko na yung x bar. Diba? So, ayan. Summation ng AX. Mga area muna. Ito muna, ito, tsaka to. 54. 54 times 4.5. Ganyan lang. 54 times 4.5. Plus, ito naman yan.
Ito, pero negative kasi ito eh. So, i-negate ko na lang. No? So, minus na 9 pi over 4. 9 pi over 4 times 4 over pi. Tanggal din pala, no? Tayo mo. Pwede ko nang di isama pi. 9 pi over 4 times 4 over pi. Ngayon, no? So, cancel na to 4 over 4 pi over pi. Parang 9 over 9 pi na lang. Pwede rin yun. Titipid ka, sulat mo na lang siya as ganun. Then, yung sunod ay, yeah. Ayan, ang sunod ay negative 13.5. Talaga siya ng ano ko. Ito na lang. Basta ito naman yun, negative 13.5 and 7.5. Ayun. Minus 13.5 by 7.5. Divide yan sa total area, nakastart sa A. Calc. Ayan, 3.97 ang X bar natin. So, yung location yun, 3.97 inches. 2 digits lang ba? Sige, okay na yan. 3.97. 3.97 inches. Ibig sabihin, dito, 4.5. Di pala siya aabot doon. Pero lagpas siya dito konti sa 3. So, ano ba pwede gamitin? Ano natin dun? Hirap nag-isip. Orange. Sige. So, 3 lagpas-lagpas konti. So, baka dito yan. Gawin ko na lang yan na ano. Kung saan mag-intersect tong 3, di ba? So, sabi 3.9. So, lagpas-lagpas sa 4. 4.5 na to. 3, 4, 4.5. Ganun ganyan. 4. So, di ba 3 to? Ito 4.5. Ang gitna nila 4. So, mga dito siguro. Ayun na yan. Maya natin ilagay yan. Kung saan sila mag-intersect nung y bar naman. Okay. So, for the y bar, ganun lang din. May Bergnon's theorem lang yan na ang moment nung kabuuan, ito yun, Bergnon's theorem states that moment of yan, the whole, or moment of a something is equal to summation ng moment ng components niya. So, ayun. Ganun lang, Bergnon's theorem. So, that is equal to summation of area times y naman tayo. AY. Ngayon. Makakuha tayong value ni y bar. Okay? So, pang y bar naman, ulitin ko ba ito lahat? Hindi naman eh. 5.4 tapos ito naman yan. 3 naman ang multiplier niya. Palitan ko na lang. No? 5.4 times 3 tapos negative 9 pi over 4 times, ito mababago. Times 6 minus 4 over pi. Diba? O, then minus 13.5 times 2 na lang. Then still divided by A 3.04. 3.04. 3.04 inches. So, ayun na. Kung saan sila mag-intersect, 3.04. So, galing sa baba, 3 na yan. Ayun. So, dito lang pala banda. Oh, 3.04. Ayan, 3. Hindi ko na lang lagpasan. Okay na yan. So, dyan nag-intersect. So, yan yung centroid ng area na yan. Itong area na to. Which makes sense, di ba? Parang nasa gitna din siya. Okay. So, that's the centroid. Coordinates ng centroid. Therefore, the centroid is at x comma y 3.97 comma 3.04. Ayan. Centroid is at 3.97 comma 3.04. Yan yung centroid natin.
So, paano mas mapabilis yung solution? Ayan, no, centroid. Okay, okay na, hindi ko na isusulat. Nandito naman centroid. Okay, so paano mas mapabilis yung solution dyan? We'll use Caltech. Caltech mode. Parang ganito lang din naman. Once ito lang yung solution mo. Kumbaga si Caltech na bahala sa dito banda. Okay, siya na bahala maggawa niyan. Ito lang yung kailangan mo, yung table. Do pwede mo naman na siya i-recta agad. Mode stat, statistics, then itong linear. And make sure may frequency ka. Kasi dyan natin ilalagay yung area. Okay, so for x's, ayan, input na lang natin. 4.5, 4.5, 4 over pi, tsaka 7.5. 4.5, 4 over pi, tsaka 7.5. Ito ba yung calc yung di kaya ang negative na area nor frequency? Tignan natin. Kapag di gumana dito, magkanan tayo. 6 minus 4 over pi. Yan, then dos. Then for the area, ayan, 54. Importante yung negative sa area. Negative 9 pi over 3, over 4. Then negative 13.5. Ayan. Clear. Or AC, sun shift, statistics. Saan yun banda? Nasa 4 ba yun? Ayun, nasa 4 nga. Sa kanan kasi nasa 5, no? Ayan, yung X bar, yun. X bar, literal. 3.97. Tama. 3.97. For the Y bar, gumana pala. So, sa Y bar ay variable pala lagi. Then, Y bar naman, literal na 5. 3.04. O, yun, tama. Try natin sa Canon for a while. Try naman natin sa Canon. So, still, mode, statistics, then dito tayo sa linear. Oops, wala tayong frequency. Dapat i-on natin yun. Shift, mode, baba, statistics, frequency on. So, ayan, meron na. Okay? So, ganun din yun pagkasyo. For x's, 4.5, 4 over pi, and then, 7.5 for y's. Pwede mo na erecta yan eh. Ito, kaya na to i-mental kahit ano. Kahit di mo na sinusulat yung operational dyan, erecta mo na. Pwede yan. Kaya na yan. Kung master mo na. 6 minus 4 over pi. 4 over pi, ha? 6 minus 4 over pi. 4 over pi ba nagamit ko kanina? Okay, tama naman. Kala ko na 4 pi lang eh. Then 2. For the frequency, area yan. 54. Negative 9 pi over 4. And then negative 13.5. Tama? We'll see. Pag hindi nagtugma, ayan. Muna yan, variable, 5 siya. Sa X bar natin, still 3.97. And yung Y bar natin, 5, mode 5, 3.04. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.